natin, St. Michael Exorcism Center, dito sa Malinaw East, Lila, Bohol, at pasalamat tayo sa Diyos na binigyan tayo ng dagdag na lakas, dagdag na buhay sa araw na ito. Amen? Galing kami sa Cebu last Monday and Tuesday. Doon sa Liluan, may lumapit sa atin na isang ali. Sabi niya sa akin na, "Father, alam mo, nalalaman ko kung sino ang mamatay sa sunod na araw. No? Malalaman ko sino yung mga kapitbahay ko na mamamatay. At totoo talaga, Father. No? May bubulong sa akin na boses." At nung tinanong ko siya, open na open pala yung tinatawag na psychic ability. Yung mga psychic na mga tao, yun po ang karanasan nila, yung sinasabi niya, na malalaman niya yung mga pangyayari sa hinaharap, no? Parang extraordinary gifts. Pero, from the Holy Spirit. Pero hindi pala yung gift, mga kapatid. At si Father Chulord, yung parish priest sa San Fernando El Rey, Liluan, Cebu, nandun. Kapabata pala niya itong aling ito. No, taga Danao, Cebu. So, ang nangyari, mga kapatid, nag-asa ko ng permission ni Father Chulard or Joseph. "Father, hindi pa naman oras yung, hindi pa umabot yung oras ko sa toko. Kung pahintulutan mo ako, kung bibigyan mo ako ng authority dahil hindi na po ito jurisdiction ko. Dahil hindi po ako sakop sa diocese sa Cebu. Sa Diocese of Tagbilaran lang." Sabi niya, "Okay lang, Father." So, sinabihan ko si Father Jose, si Father Chulard, na kung may demonyo ito, Father, mag-react ito. At kung wala naman, hindi ito mag-react. Noong dinasalan na namin, at nandun si Father, grabe yung sigaw niya. No? At grabe yung paninigas ng dalawang kamay niya. No? At nakita ito sa parish priest. At marami siyang mga karanasan na hindi natural, mga misteryosong karanasan. No? At sinabihan ko si Father, "Father, ito yung pangarap ko na bawat pari ay merong equipped knowledge, enough knowledge patungkol sa deliverance para marami tayong matutulungan. Dahil hindi ko kaya ako lang mag-isa, di ba po?" No? Na-inspired din si Father, no? Nakikinig sa mga katikisim natin. At nung nagmimisa kami, 3 yung sumigaw, "Wow!" sa loob ng simbahan. During po yun sa misa. At sinabihan ko sila, tingnan niyo, mga kapatid, kung tayong lahat ay ma-empower sa ating kaalaman, matagdagan lagi yung kaalaman natin, ang demonyo ay sisigaw. No? At huwag kayong matatakot. Sinabihan ko sila dahil grabe yung sigaw ng mga evil spirits. Dahil puno po ng takot yung mga demonyo. Ano? Puno ng takot yung mga demonyo. So, do not be afraid. Activate your faith. Sana po kayo na nandito, nakikinig ka kanina, gamitin nyo yung mga religious items ninyo. Gamitin niyo yung sacramentals ng simbahan. Bakit? Kung gagamitin ninyo yan, with great faith, with great devotion,
matutulungan natin yung sarili natin. When we increase our faith, ang taong may pananampalataya, maraming matutulungan. Amen? So sana po, sa araw na ito, ang hihingi natin sa Panginoon, Lord, increase my faith. Alam nyo kung si Father Darwin ay nanaig lang yung takot ko sa simula, hindi tayo magkakilala ngayon. No? And when I increase my faith, no, a lot of people, I am blessed by my faith, and many people will be blessed when we increase our faith. Amen? Matalagi mo. God is good! God is good! All the time! Atong pakpakan ng Ginoo. Bukas po, abangan ninyo yung interview natin sa isang leader ng mga kulto na nag-surrender sa atin. Nandito siya ngayon. Isa siya sa mga solemn exercise ko sa araw na ito. Kasama natin si Father Absalon Florinosos, yung nagmimisa natin. Siya po ang chief exorcist natin dito sa Diocese of Tagbilaran. Pasalamat tayo kay Father Absalon sa every Thursday po, nandito siya, tutulong sa atin. Dalawa kaming exorcist, no? Magaan yung ko ngayon, trabaho, dahil hindi lang ako mag-isa. At ito ding hingi ko sa Panginoon, magdagdagan pa yung mga exorcist. Wanted exorcist. Hindi ko kaya, ako lang mag-isa. Amen? Salamat ako, magaan yung araw ko ngayon. Nandito si Father Salon. Sino pa hindi nakakumpisal? Marami pa? Ilan na lang? No? So, marami pa. At Timayet, sa Timayet. Kukuha tayo ng additional na pari, At pasalamat din tayo ni Ma'am Dulcie Giranti na nag-help sa atin sa pagbigay ng mga gasoline allowance sa mga pari na tumutulong sa atin, no? Para kayo lahat makatanggap ni Kristo sa pamagitan ng sakramento. Amen? Every time lalapit kayo sa sakramento, you receive Jesus. Literally Jesus. Especially sa mga may sakit ngayon, kung kaya pa ninyo, magsimba kayo araw-araw. No? Lalo-lalo na yung mga CWL. Sino ba yung CWL, Father? Katolikong na'y lingaw. No? Mga retired senior citizen na. So, makatulong kayo sa araw-araw nyo pagsimba. Lagi nating ipagdasal yung ating bayan, no? Lagi nating ipagdasal ang ating simbahan. Amen? God is good all the time. So, abangan nyo, bukas po mga alas 9, between 9:30 siguro, interviewin natin dahil yung kanilang grupo, akala nila very Catholic sila. Meron din silang deliverance. Meron din sila. Ito pong leader na ito ay kakaiba. Alam nyo, meron tayong video sa kanya na lumabas yung mga dugo sa kanyang dito banda sa kanyang leeg. At ang misteryo po, lalabas yung dugo na walang sugat. At meron din siya, minimimik niya yung stigmata ng ating, stigmata meaning may sugat ni Kristo, yung sugat ni Kristo sa cross. No? So, hindi po ito basta-basta yung bisita natin. Kaya nga, ipagdasal nyo din si Father Darwin at yung team natin. Dahil hindi po ordinaryo yung kalaban natin. Hindi makikita. No?
kindly pray for us. One Our Father, one Hail Mary, one Glory be. Kahapon din nagkasal din ako sa hinaharas, no? At i-process ko sila ngayon, no? Kasama yung buong pamilya nila. Mamaya din, after sa deliverance ninyo lahat, lalabas ako for anointing of senses and then anointing of the sick sa inyong lahat. At bawas isa sa inyo ay deliverance, kasama natin yung team natin. At kung may mag-react, i-process natin. No? Totoo na may demonyo po. No? At I hope hindi kayo matatakot sa kanya. Why? Because Satan is already defeated. Amen? At bukas din, patuloy yung ating series of catechism about angelology. Ang ganda po ng isi-share natin bukas, ang topic natin bukas, about the seraphim. Seraphim. No? The highest angel. Ang pangalan nila ay seraphim. Bakit sila pinakamataas among the angels? Yan po ang tuklasan natin bukas. With the insights of the church fathers, doctors of the church, and then the catechism of the church. Very amazing po. Kanina nag-aaral ako patungkol sa seraphim. No? Para akong nag-retreat. Ang ganda ng mga characters ng mga anghel na ito. Now, when we study more the angels, the more we become like angels. No? Amen? Not the fallen angels. Dahil mga anghel din yun eh. So ngayon, sana po ay na-empower po kayo sa araw na ito. At bakit binibigyan namin kayo ng the whole morning is catechism? Bakit po? Ito yung objective namin. Sana makuha ninyo. Ito yung objective namin, that all of you will be dependent on God, not to Father Darwin, not to the center, but to God alone. Bakit? God is omnipresent. Ano yung omnipresent? Father, He is present anywhere. No? No. Kaya nga, si Father Darwin, di present eh. Laging absent. Dahil katulad lang tayo. We are finite beings. Amen? This coming Saturday din, si Attorney Amora at yung kasama niya, yung asawa niya si Ate Milet, magsagawa sila ng mission dito. No? Magbigay sila ng ilang oras para magbigay ng medical consultation and legal consultation. Sila po yung gusto, no? Ito po yung natin, sa mga nalilito na sa mga legal conflict sa family, sa mga kapitbahay. They will give you insights. Ano yung mga consultation, libre na consultation po. Yan po ay, sabi nila, mission namin. Lalo-lalo na sa mahihirap. No? Sila po mag-asawa po sila, doktor at abogado po. At this Thursday, baka nandito sila si Dr. Halad. Nandito ba sila si Dr. Halad, bro? Every Thursday din, pupunta sila dito, may clinic sila dito. Pa-check up sa inyong sugar, kung lumaki na yung, tumaas na yung sugar natin, or yung high blood natin. Every week din, nag-serve sila dito sa ministry. So kung may natural na sakit tayo, saan tayo pupunta? Sa doktor. Please listen to the medical experts. Sundin niyo po sila. Dahil sabi ni Kristo, ang may sakit, ang nangangailangan ng doktor. Si Kristo na nagsabi noon. No? Pero hindi yung quack doktor, ha? Huwag po kayong pupunta sa mga quack doktor at sa mga healing dahil meron silang mga espiritu na kasama. At isi-share po yan sa ating kapatid bukas, alas 9 ng umaga po. So, abangan nyo.
bukas sa umaga sa live natin sa Facebook. And then this June, matatapos na yung libro natin, pero ma-release yan mga September siguro. Makikita ninyo yung mga hinaharas na na-liberate na at yung mga binabarang na liberate na din. At sino yung nakapag-liberate sa kanila? Yung aral ng simbahan at yung sakramento ni Kristo po. Dahil malilito ka eh. Dahil yung mga occult healer, they will mimic the authentic way of Jesus. They will imitate because Satan cannot create miracle. Satan cannot create healing, but he mimic authentic healing. No? Not to save us, but to deceive us. So, hindi ko kaya ako lang mag-isa. Tulungan nyo naman ako. Yung natutunan ninyo, i-share it. I-Bluetooth. Unang-una, i-share ninyo sa mga mahal natin sa buhay. Yan ang mission natin bilang Katoliko. Amen? Natutuwa ba kayo ngayon? At sana po, dagdagan natin yung kaalaman natin. Bukas po malalaman ninyo bakit superior yung mga seraphim dun sa langit. Excited na ba kayo malalaman bukas? Ako, nalalaman ko na. Nababasa ko na eh. Bukas, yan po yung topic natin, ha? Merong 9 choirs of angels. At mag-study tayo sa kanilang character and then their gifts para ma-imbibe din natin bilang Kristiyano. Okay? Pagka ngayon ay mag-ano muna tayo, mag-bless sa mga religious, sa mga sacramentals ninyo, religious items. Unahin natin bless. By the way, sunod na this coming June, mga 3rd week of June, may bagong schedule tayo. Instead yung misa natin 12:45, ilipat natin sa alas 11 sa umaga para hindi pa tayo kakain. So mag-fasting tayo before kain. So alas 11 na, mga 3rd week of June, ang misa natin para magsimula na tayo alauna at madami po akong ma-accommodate. Dahil kung magsimula tayo alas 2:30 na, maliit lang yun. Aabot ako ng alas 8 sa gabi, alas 9 sa gabi sa pag-uwi. So,